Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog, your underrated vlogger. We remain underrated, mas maganda na po yun mga kababayan, kaysa naman sa antonyms ng underrated na overrated. Ay mahirap naman po yun. Too much expectation, baka murahin nyo na ako. So ang topic ulit natin for opinion and reaction mga kababayan ay ito pa rin pong sa laban kasama ng bayan na hindi naman daw po sila media outlet, kundi commentaries and reaction lang. Tulad natin. Di mag-vlog na lang kayo. Huwag na kayong pumunta dyan sa SM Minay. Nikki Boloy, hindi naman pala siya ang may-ari. Honorary chairman. The word honorary. Tapos pagmamalaki niya, ako may-ari niyan eh. Di ba yung nag-away sila ni Mike Abe? Mike Abe, shout out. Di ba? Sabi niya, kinaaway mo ba naman yung may-ari ng stasyon yun? Tapos nalaman, di pala siya. Pero bago ang lahat, flex ko lang po yung Haya Nature Resort. For more details, punta lang po kayo sa kanilang Facebook page. At ganun din po tayo magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers at nanonood ng ating mga videos. May God bless you all. Take note lang po mga kababayan, babanggitin po natin yung isang malumanay na vlogger po na si Miss Car Clea. Pinanonood ko po ang mga replay ng live niya. Mahaba lang po talaga. Pero gusto nyo pong manood ng live, nagla-live po yan ng 7:30 PM Pacific Standard Time dito po sa USA. Car Clea po yung kanyang YouTube channel, CARCLEA. Kung gusto nyo pong another na makapanood ng very fair, at magandang pagbibigay ng opinion at reaction, puntahan nyo po, suportahan nyo po, So ito po yung topic natin sa thumbnail. Sabi natin diyan, Ka Eric at Dr. Badoy naglabas ng hinaing. Kongreso manunupil ng karapatan pantao. Yun po, bakit po ganun patanong? Kasi itong mapapakinggan ninyong audio, ito po yung kabuuan, hindi po ito yung kabuuan na kanilang show sa laban ng kasama ng bayan. Ito po yung audio, na kinuha lang natin na kung saan nandito po nanggaling yung ating thumbnail. Kasi after na magpunta sila dun sa hearing sa Kongreso noong November 30, they went air the following day at eto nga po yung ilang mga sinabi nila. They felt their karapatang pantao nila nasusupil because of these groups na nasa Kongreso, and the Congress is trying to eliminate or to take away the franchise of Sunshine Media Network Incorporated. Truth that matters. The question is, can you handle the truth? Ano yung can you handle the truth, Talkies? Can you handle the truth that your honorary chairman is wanted by FBI? Hindi niya maharap yung kaso niya. Akala ko ba matapang? Can you handle the truth that you propagated a fake news against the Speaker of the House, may Ninong Martin Romualdez? Tapos, nung nandun kayo sa Kongreso, para kayong mga basang sisiw. You felt like your rights has been eliminated. You are not given a proper yung pagkukuha ng mga lawyers to defend you. You felt like your freedom and rights had been suppressed by the House of Representatives. Iyon po yung pakiramdam nila. Kaya ito, nag-bend po sila. Naglabas po sila ng sama ng loob. Pero ito lang pong part nito, haba nung show nila, yung laban kasama ng bayan. Itong audio lang po mga kababayan. Audio lang. Kasi mahirap po tayong i-copyright ng SMNI, the Sunshine Multimedia Network Incorporated. Truth that matters. Eto po, pakinggan ninyo. Billion for the travel expenses. Lumabas yan sa GAA mismo. Sa GAA, you look at the Philippine Gazette, Tingnan nyo yan. Nandyan yan kung magkano yung... Yeah. GAA is General Appropriations Act. Yeah, that's right. Batas So, yan. so in other words, binigyan na talaga sila ng 2.6 billion for travel expenses na hiningi nila. But now they're saying it's just 39 million that was used,
So, From January 2023 to to October October. 2023. Yeah, so there are more questions in fact na pinanganak yon, no. It wasn't Yeah. so hindi ganun kasimple yon. So, but I appreciate that they responded, no. Imagine they could have not responded, 'di ba? Pero how did it feel like? It really felt like SMNI was being singled out, and that there was a very clear agenda to take away the franchise of SMNI. At saka yung parang binubusalan ka na, kasi may parte doon na kahit yung Twitter ko, Pinakailan. it was being used against me at nanggaling dito ito sa operatiba na si Franz Castro. Pinorward niya kay Congressman Acop. Yan na pina-forward niya kay Congressman Acop. That was against Franz Castro and what Speaker, my perception, my opinion, no, about Speaker Romualdez and Franz Castro. Why am I not entitled to that? I mean, yung hahalukayin nyo ang Personal Twitter ko, ang opinion. personal. It wasn't really, it was public yan, no? I mean, I need to explain. I need to be brought to the House. So, going back to my point, no, this is what makes me sad about this, because this is not the Congress that I remember. Yes. When I was a little girl, no, nakikita ko pa din pumapalag, nakikita ko they're trying to be honorable and ganyan, but the presence, no, the mere presence of the CPP, NPA, NDF operatives in Congress for 20 plus years Yeah. has really, in my opinion, brought down yung kalidad ng Kongreso na nalason nila kasi sinasayang nila yung oras. That thing yesterday, no? Grabe yung ginawa nilang that kind of thing na ganyan naman yung nila, yung kanilang kung bakit sila nandyan sa Kongreso. They're not there to represent the Filipino people. They're there to represent the CPP, NPA, NDF, a deadly organization. So, ito ang lason na nandyan sina Franz Castro, Raul Manuel, Arlene Brosas. Kaya, meron tayong mission na dapat tanggalin sila. Yun. Pero I didn't like how I was feeling. I mean, cannot say these things, no? Okay, Eric. So yan po, no, mga kababayan, komentuhan lang natin yung kay Dr. Lorraine Badoy, no, yung kanyang personal take doon sa nangyaring hearing, no. Kasama sila ng Kongreso about that SMNI franchise and also the fake news propagated by once a rebel, always a rebel. Oh, yung aking mata nanlalaki na naman. Doon po sa mga bashers natin. Tingnan nyo maigi. Googly eyes. No? Personal take po niya yan. Sabi po ni Dr. Lorraine Badoy, based na rin po doon sa inyong napakinggan, no? Sa akin lang, ipaparaphrase natin, no? Correct me if I'm wrong. Okay? Sabi niya, parang feeling niya po na meron talagang agenda ang House of Representatives to take away the franchise of SMNI. No, ginagamit nila itong fake news na ito na ginawa ni once a rebel, always a rebel, ka Eric Celis, para po supilin, busalan. Itong busalan, inano na natin ito, binlag na natin, no? So, yun po ang agenda. Kung sa akin po yan po ang number one layunin ng HOR. Kaya po, sila ay nagkaroon ng hearing about that. Para po patigilin ang SMNI News. Para po hindi na po magamit nitong mga ulalo na ito, no? At hindi lang sila, para siraan ang HOR. Para hindi na po ma-expose ang kabalbalan ng HOR. Para hindi na ma-expose ang connivance ng Speaker Ninong Martin Romualdez sa mga makakaliwang grupong Makabayan Black na kung saan may tie-up sa teroristang grupong CPP, MPA, NDF. Yun po yung aking interpretasyon sa sinasabi ni Dr. Lorraine Badoy. No? And also, on a personal note, sinasabi niya na sinisingle out sila, lalong-lalo na ng Makabayan Black, si Franz Castro, na kung saan yung mga Twitter post niya from the previous ones ay ipinasa kay Congressman Acop about yung take niya, yung kanyang opinion kay Martin Romualdez. Sabi niya, pati ba naman yon? O di po ba? Meaning talagang gusto silang busalan, patigilin.
No, yun po yung kanyang personal note. Also, no, yung kanyang personal experience when her father is in the Congress nung maliit pa siya. Yun, ibang-iba na daw po. Kasi kung yung noon, wala sigurong mga makakaliwang grupo, walang mga party list, kaysa ngayon. Kasi the party list system, mostly ginamit po yan para ma-infiltrate ang Kongreso, which is also true sa kanyang part. Pero, come on, iba po yung noong experience mo. There will always be a change. Di po ba? O, wag mo namang sabihin, hindi na kailangan magbago. Nagbago nga nung 1986 Simula nung natatag yung 1987 Constitution, the party list system was embedded to that one. O, kung kinalakihan mo yun, alam mo yun. Di po ba? Kaya nga yan nilagay ng mga grupo ni Joma yung gumawa ng framers ng Constitution to represent yung bawat sektor ng sosyedad. Pero ginamit po yan to their advantage. Now the question is, what does the previous government did? Wala. Hinayaan lang nila kasi they don't wanna violate the Constitution. Now the only thing you can do is to give us an evidence through a proper investigation if this group have a tie-up with this terrorist group. Di po ba? Tulad na sinasabi natin sa previous vlog natin. Bakit nung panahon ng inyong once and mighty powerful former President Rodrigo Roa Duterte fallen from grace, hindi nila nakasuhan yan at natanggal? Di po ba? Hindi nyo naman sinasabi sa amin ano ang dahilan nung dating gobyernong Duterte. O ngayon, kayo nagngangaw-ngaw dyan. Because of what? Feeling nyo, threaten kayo. Feeling ninyo, kasalanan ng gobyernong ito, bakit nandyan pa ang mga makabayang block na yan? Sa akin din, ayaw ko rin sila dyan. Pero in spirit of democracy and fairness, no, at walang mababiolate sa Constitution with their rights and freedom, ano kayo magagawa? Unless there is a concrete evidence that these three stupid, moron, freaking idiots ay may tie-up sa terrorist group. Ulitin ko, ako, ayaw ko rin sa kanila. Because puro sila ngaw-ngaw, puro sila kontra sa gobyerno, puro gamit ng poverty porn, pero what they have done? Wala! O, meron pa ba tayong paraan para matanggal sila dyan sa Kongreso? Panay sila binoboto ng tao, tinatanggap ng COMELEC ang kanilang application to run. There's no disqualification for them. Wala Daanin natin sa constitutional process, daanan natin sa legal na pamamaraan. Kayo, ang ginagawa nyo, tulad din nila. They're propagating some malicious news, information, the same thing din sa inyo. Diba? Propagate kayo ng malicious information. Mostly, to my ninong, Speaker Martin Romualdez. Kasi nga, ang iniisip ninyo, siya ang may kagagawan ng lahat. Tulad ng sinasabi ni Harry Roque that the Speaker is the most powerful person in the House. O siyempre, siya ang Speaker He is like a god there. O kaya nga siya tinawag na speaker. Siya ang leader ng mga yan But, give us a concrete example that he have a connivance with these leftists. With these mga teroristang grupong mga bayang black o whatever. Nakakita lang kayo ng picture na nagpulong sila. You already concluded. Di po ba? Then that's a malicious. Unless you give us a proper evidence, a concrete proof na ito ngang si Ninong Martin ay yung connivance with this, babatikusin ko rin siya. Kayo, puro rin kayo ganyan Ang tapang nyo sa show ninyo, pero pagdating nyo dun sa hearing, para kay mga basang sisiw, and you are accusing the Congress that they curtail your rights to be represented by a lawyer. Di sana, nakipag-usap muna kayo sa lawyer ng SMNI before you proceed to that hearing. You are just alluding that they will defend you, but sisihin nyo ba ang Congress? Sila Pimentel at si Suarez nasabihan sa inyo that everything you will say here will, yung pwede kayong makasuhan ng contempt kasi alam nila wala kayong lawyer bakit kayo nag-aalud na sinabihan na tatagtanggol kayo ng lawyer ng SMNI? Sila na mismo ang nagsabi that they are there to defend only the SMNI, not you. Tapos sisisihin nyo ang House of Representatives. Mapapakinggan nyo po yan sa sasabihin ni Ka Eric. Di po ba? So ang tapang-tapang nyo dyan. Tapos hindi mo kayo makapagsalita doon. Feeling nyo na corner kayo. O ba't di nyo sabihin yan doon sa House of Representatives? Sana sabihin nyo yan sa Tuesday kung sakaling imbitahan ulit kayo, no? O ito po, tuloy natin si Ka Eric naman, ang magbibent.
Itong parte na po na ito sasabihin niya na i-vlog na po natin ito, no? Eto po. Salamat at mabibigyan ako dito ng pagpapaliwanag na hindi ako ikukontempt at hindi ako ikukulong. Pero next, willing at ready na ako magpapakulong. That is a commitment and pledge. Kung gagawin nila yon sa loob ng Kongreso, handa po ako doon. Pero bago tayo mapunta doon, anong pinaghahandaan? Ito muna. Number one, malinaw po na na-violate ang aming constitutional right ni Ma'am Lorraine. Sa ligang batas po ang nagsasaad na may karapatan kaming magkaroon ng legal counsel. Korte man yan o congressional investigation or hearing, we have the right to have a legal counsel to give us legal advice so that we can be properly guided sa aming mga karapatan. Ang pagtingin ko, Miss Ina, Brother Franco, tinanggal yan kahapon sa amin. Pag-upo pa lang namin ni Ma'am Lorraine, our lawyers from the SMNI, Attorney Mark Tolentino and Attorney Rolex Suplico, intimated to the committee by raising their hands, signaling na popuin kami sa gilid nila, of course, para mabigyan kami ng legal guidance sa pagtatanong. Sinagot tayo ni Congressman Pimentel at ni Congressman Suarez. No. They're better there. Na dalawa lang kami, in-isolate kami, at parang investigation chamber ang labas namin doon. At pagbungad pa lang ni Congressman Pimentel, sinabi niya, alam niyo ba na, Eric, pwede kayong makontempt at makulong dito pag hindi kayo nagsabi ng totoo? Bakit ganun? That is a very intimidating statement sa pagtingin ko, coming from members of Congress na may resource persons kayo, that you want to have a clarity of discussion on public interest issue, na gusto nyong maliwanagan, pero pinapamukha at pinaparamdam nyo sa inyong mga resource persons that we have power over you. Na para bagang hindi kayo pwedeng tanungin o sagutin nang hindi naaayon sa gusto nyong marinig. Yun pong naramdaman ko kahapon. Number one, balikan niyo po ang nakasaad sa mga batas natin, lalo na sa saligang batas. We are entitled, si Ma'am Lorraine at ako, or anybody appearing in any investigation sa Senate or sa lower house, we need to be assisted by counsel for proper legal advice so that our rights will be properly discussed to us in an answer, in an forum na nandun kami. Kasi pwedeng ang aming mga isinagot doon ay mawalang bisa dahil we were not advised and guided by competent legal counsel. In legal parlance, according to lawyers na nakausap ko, mga classmates ko nung college. So, we wish to call on the committee's attention. Committee Chairman, Congressman Tambunting, Sir, ang Kongreso ang least that we expect na mawawala po ang garantiya at respeto sa aming mga karapatan na nakasaad sa ating saligang batas. But it happened yesterday. If telling this to the public today will cause me to be cited in contempt for disrespect or whatever na sensitivities nila na aming nasaling dito, I am ready to go in Congress by Tuesday kung matutuloy ito. And isa-cite ako for contempt, so be it. So yan po, no, yung take ni Ka Eric, mga kababayan, yung sinasabi kong once a rebel, always a rebel. So diyan na lang po, no, talagang pinangangalandakan niya na yung kanilang karapatang pantao ay sinupil doon sa hearing. Pero kung maalala ko, ang sinasabi po doon ng mga congressman, no, particularly si Congressman Acop, na hindi naman nila sinusupil yung karapatan ninyo. Di po ba? Tinatanong lang naman kayo. At sinasabing yung pwede kayong makontempt sa sasabihin ninyo because yung lawyers ng SMNI disown you. They already put a disclaimer. Yun po yung sabi nung chairman. No, hindi ko po alam kung sino yung representative na yon. Di po ba? Pinalahanan kayo. Tulad nga po ng sinasabi ko kanina, sana bago kayo pumunta dyan at yung lawyers ng SMNI, kinausap ninyo na kung maire-represent kayo doon. No, paano na-late kayo o sinabi ng mga lawyers. 'Di ba, pinaalam muna sa inyo 'yan. Nung mga representative, lalo na si chairman, yung nandun sa hearing, that they already disclaimed that they will only defend the SMNI. Di sana
nakipag-coordinate kayo so you can bring your own lawyers. At the same time, sana, hindi ka na lang sumabat ng sumabat. You just say, I invoke my rights to be silent. Ganun lang. Di po ba? If you felt your rights has been curtailed or pinipigilan o nahihimasukan na because of that barrage of questioning that they want to know the truth, di sana, you just said, I want to invoke my Fifth Amendment. O, parang ganun po. Ano yun? Sinasabi ko, I invoke my rights to be silent. O, di wala silang makukuha ng impormasyon, maski na magdaldal pa, magtanong pa, magalit pa yung mga congressman. O ngayon, nagbibent kayo dito. Naglalabas kayo ng saloobin ninyo. Why you did not tell that to the doon sa kongreso? Di ba? O, sinabi mo yan, napanood ko na you felt. Di ba? It's your constitutional mandate and rights na ganito. O, sinabihan ka naman. O, tapos ngayon, hindi pa pala tapos ang venting mo, meron pa rin. At sinasabi mo pa na you are ready to go to jail o masahit ka ng contempt. So be it. Antayin natin kung meron pang next hearing. Maging matapang ka. Di ba matapang ka, kadri ka eh. Hindi ko lang alam kung meron kang naitumba dyan. Dati kang MPA eh. O di po ba? Pasalamat sa pardon. Di po ba? O yan, since matapang ka, once a rebel, always a rebel. Harapin mo, dala ka ng abogado mo. Harapin mo, sabihin mo lahat ng pinagsasabi mo dito. Baka ito po, mga kababayan, ito po ay naipaalam na sa mga nandoon sa hearing na yon ng mga congressman. Di ba? Ang tapang eh. No, talagang sinasabi niya. No, nanghingi pa siya ng opinion ng kanyang mga former classmate that, nasupi lang karapatan mo. Di po ba? Ano kayang masasabi ng mga congressman na yun? Kung meron palang ganun, sinupi lang karapatan mo, why not file a case against them? That's your constitutional rights, di po ba? Ito po yung tinatawag natin na once a rebel, always a rebel. The mentality and the attitude. Yan po yan. Ngayon, ang tapang nila dyan sa laban kasama ng bayan na show nila. No? Patuloy silang sumisigaw ng paglabag ng kanilang karapatang pantao, yung kanilang experience nung bata pa sila, na kung ano-ano pa, no, na ang Kongreso ay pilit na tatanggalin ang prangkisa ng SMNI, no? Yun po yung naratibe, appealing to the emotion of the people. Pero ngayon mga kababayan, no, yung mga hindi bulag na kapwa nating mga Pilipino na gusto talagang analasahin kung ano talaga itong gustong gawin ng SMNI at ng Kongreso. Nakita nyo naman yung barrage of malicious intention nila against the HOR. Ang sabi ni Loren Badoy, di ba? Gusto naming tanggalin dyan ang Makabayan Black. Then so be it, tanggalin nyo sa papanong pamamaraan with legality. Papano? Hindi nga natanggal ni Duterte. 6 na taon siya dyan. Paano? Ang tagal naman. Di po ba? Bakit hindi na lang kayo mag-advise sa gobyernong ito, no? Sa ating mga kay Gibo Teodoro na DND, siyang may hawak niyan, sa ating National Security Council, na ito ang tamang paraan para matanggal itong 3 bulok na yan na kasi sila ay affiliated sa terrorist group na CPP, MPA, NDM. Much better. Instead of maligning the Congress because of that pricking subject na CIF ng inyong BP Sara Tamilmil Duterte. Diyan nagsimula yan eh. Di po ba? Hindi nyo naintindihan yung sinabi rin ni Sara Duterte na I leave it to the good hands of the Congress. O nung hindi binigyan, tinanggal. Saka kayo naggagagalit. Di po ba? O sino ang may diferensya? Wala bang karapatan ang Congress na gawin ang trabaho nila? Gusto nyo lahat lang pabor sa inyo. Pag hindi convenient sa inyo, babatikusin nyo, sisarain ninyo. Kayo na nga ang nagbigay ng maling impormasyon. Kayo pang may audacity para magaganyan na parang feeling nyo, aping-api kayo. It is between the SMNI, the Duterte minions, the kulto ni Duterte versus the HOR. Sige nga, tingnan nga natin. Di po ba? Malamang gagamit na rin kayo ng mga mental MPA na utak. Kasi yan, di ba? Evident na sinasabi ni
Ka Eric, nahuli siya. Na yung information na nakakuha niya dun sa isa, kasi dalawa source niya eh. Yun daw isa ay nagbibigay sa kanya ng impormasyon. Dati niyang kasamahan na rebelde. Dating intelligence support ng MPA. Ibig sabihin, may naiplanta na po sila dyan. Di ba matagal na? Nagbubulag-bulagan din tong mga to. Akala ko ba, truth that matters? O bakit hindi nyo ipalabas na may mga taong naiplanta dyan ang mga terrorist group sa sangay ng gobyerno? Kung meron naman pala kayong intel, si Ka Eric, alam niya lahat. Dahil dati daw siyang kadre, dati siyang MPA. May impormasyon ka. Bakit di mo na lang ilahad-lahat kung sino dyan yung nakaimplanta na? Di po ba? Para maayos na. Di ba? Malaman natin lahat. O bakit hindi nyo gamitin yung intel na yon para ibigay sa gobyerno na itong tatlong bugok na ito na makabayang bulok ay may affiliation sa CPP, MPA, NDF. Ba't hindi nyo magawa yan? Di ba? Ilang taon na si Ka Eric dyan sa SMNI? Di ba? Yung intelligence na nakukuha niya ay galing dun sa dati niyang kasamahan daw, kaibigan, na siyang intelligence officer ng MPA. Di ba? Tingnan nyo yung yung sa pinagsasabi niya dun sa hearing, sa mga sagot niya kay Suarez. Dalawa eh. Di ba? O, ganun naman pala. Ba't hindi nyo pa inaksyonan yan? O bago bumaba si once and mighty powerful Duterte, nandiyan ka na Ka Eric sa SMI9 nun. Pinangangalanda ka mo, kadre ako, kadre ako, kadre ako. Putak, Tapos ngayon hindi lang napagbigyan yung CIF, yung inyong VP Sara Tamilmil Duterte. You are fighting for her cause. Nagmo-move on ang inyong VP pero kayo patuloy pa rin ang paninira ninyo sa House of Representatives kasi hindi lang makabayang block ang gusto nyong tirahin dyan. Kinana nyo ang buong House of Representatives nung sinasabi nyong open books ng inyong once and mighty powerful former President Duterte, Rodrigo Duterte, fallen from grace. Kayong nagsimula ng gulo, tapos nung na-corner na kayo, para na kayong mga basang sisiw, you are appealing to the emotions of your mga minions and fans, mga walang iya, Di ba? Lakas yung mag-reverse psychology. Pero huling-huli naman na kayo. Di ba? O sige, harapin nyo ang Kongreso. Kung matapang pala kayong dalawa, doon kayong mag-bend para malaman ng taong bayan, malaman ng sambayanan na talagang nasupil ang inyong karapatan. Hindi lang dyan sa yung laban kasama ang bayan kayo nagmamatigas, nagmamataas. Piling nyo, aping-api kayo. No? Kayo pang isa sa mga imbis na nation building, nation dividing ang ginagawa ninyo. Divide with your narratives of kami ang naapi. Leche. Kayo po, ano po nyo masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.